Ganito pala kayaman ang pamilya ni Bianca de Vera na solo niyang mamanahin. Mas malaki pa nga daw ang halaga ng nakuhang regalo ng ex-housemate na si Bianca de Vera kaysa sa napanalunan ng PBB Celebrity Collab Edition Big Winners na sina Brent Manalo at Mika Salamanca. Paano ba naman kasi? Isang pasabog ang ginawa ng mommy ni Bianca noong nakaraang araw bago pa man ganapin ang big night. Ipinost na kasi ng mommy ng sassy unika iha ng Taguig ang bagay na ibinigay nito sa anak. Nakatanggap lang naman kasi si Bianca ng isang Mercedes-Benz SUV na nagkakahalaga ng 5.9 million pesos. Bukod sa sorpresang kotse sa kanya ni Mommy Eileen, makikita sa loob nito ang mga cards at bouquet of roses mula sa mga fans ni Bianca. Dahil marami ang na-curious sa modelo ng bagong sasakyan nito, ni-research ng mga netizens ang description ng Benz ni Bianca. Napag-alaman na ito ay V220D Avantgarde Extra Long in Obsidian Black Metallic colorway. Sinasabing dream ride din ang kotseng ito dahil kumpleto ito sa climate control features, Burmester Surround Sound System, Garmin Map Pilot at marami pa. Ang partikular na modelong ito ay isang premium van na kilala sa pagiging spacious at pagkakaroon ng upscale features. Available ito sa iba't ibang configuration, kabilang ang extra long version, at maaaring gamitin ng mga pamilya at business owners na naghahanap ng komportable at stylish transportation. Dinaig pa nga ni Bianca ang big winner dahil sa regalong ito ng kanyang mga magulang. Napaisip tuloy ang ilang mga netizens na sobrang yaman pala ng pamilya ni Bianca dahil nagawa siyang bigyan ng milyones na sasakyan. Sa mga impormasyon na nagkalat na rin sa internet, lumalabas na si Mommy Eileen ay isang importer at may connection sa fashion industry. Ang ama naman niyang si Daddy Mon ay may malaking negosyo na may kinalaman sa life safety systems industry at isang professional rallycross driver. Matagal nang nasa industriya ng racing si Daddy Mon. Nagsimula siyang makipag-compete sa edad na 19 at umangat lang unti-unti ang kanyang pangalan matapos na manalo sa national level noong siya ay 25. Nakilala rin siya bilang head driver ng Petron Blaze Racing Team. Champion racer din siya na nakakuha ng first place at nag-champion sa Class 3 and 4 sa ginanap na Playground PH Invitational Dirt Trial Series noong April 2024. Ginawaran din siya ng ilang parangal sa racing tulad ng 2018 Automobile Association of the Philippines Driver of the Year at 2018 Golden Wheel Rallycross Driver of the Year. May kaugnayan din si Daddy Mon sa Isuzu D-Max sa Philippine Rallycross Series na nagko-compete sa UV all-wheel drive at open class categories. Kaya naman may pinagmanahan ng aktres pagdating sa pagiging isang rallycross driver. Taong 2020 nang mag-compete ang 18-year-old na si Bianca sa UV class ng Philippine Rallycross Series gamit ang kanyang powerful and reliable Isuzu D-Max. Pumwesto siya ng panglima sa 9 na kalahok. Kasama niya rin dito ang kanyang ama bilang kinatawan ng Isuzu Philippines Corporation. Ayon pa sa ilang research tungkol sa ama ni Bianca, tumatayo rin siyang Senior Vice President and Head of the Business Services Group sa Union Bank of the Philippines. Hawak niya ang posisyon na ito mula noong July 2022. Napag-alaman din na siya ay may mga degree mula sa Adamson University at Ateneo de Manila University. May sarili ring business na itinayo si Daddy Mon. Siya ang presidente ng Valiant Advanced Systems and Devices Corporation na isang experienced distributor, installer, servicer at system integrator ng mga auxiliary system para sa lahat ng uri ng mga buildings. Nag-o-offer ang kanilang kumpanya ng broad range ng life safety systems tulad ng fire detection and alarm systems, house entry phone systems, car ramp signaling systems, CCTV, centralized time clock and bell signaling systems, at door access and security systems. Ang mommy naman ni Bianca na si Eileen Therese Batu ay nakilala sa mundo ng fashion at sa hilig nitong mag-travel. Pero kakaunti lamang ang alam ng mga tao tungkol sa kanya dahil pinapanatili pa rin niya ang kanyang pagiging low-key, malayo sa mainit na mata ng publiko. Base lamang sa mga lumalabas sa social media ng mga litrato at sa mga ginagawang post ni Mommy Eileen,
Nalalaman na ilang bansa na rin ang kanyang napuntahan at ang mga post nito sa upload ay pang supermodel talaga ang datingan. Ang isa pang makakapagpatunay na mayaman ang pamilya ni Bianca ay ang paaralan na kanyang pinasukan. Sa panahon kasi ngayon, mga nakakaangat lamang sa buhay ang makaka-afford na makapagbayad ng humigit kumulang 1 milyong tuition fee sa eskwelahan. Taong 2020 nang i-post ni Bianca sa social media page niya ang graduation photo niya. Doon nga nalaman na nag-aral siya sa Everest Academy sa Taguig. Nahanap naman online ang presyo ng matrikula ni Bianca noong panahong gumraduate siya. Base sa school fees noong school year 2019 to 2020, ang grades 11 to 12 ay nagkakahalaga ng mahigit 470,000 pesos. Kasama na dito ang capital development fee at miscellaneous fees. Ang basic tuition naman ay nasa mahigit 300,000 pesos. Pero kung titignan ngayon ang presyo ng tuition sa Everest Academy, aabot na ito ng mahigit 500,000 pesos all in all. Isa pang known fact kay Bianca na sinabi rin niya bago siya pumasok sa bahay ni Kuya ay ang pagiging estudyante niya sa De La Salle University. Bata pa nga lang si Bianca ay makikitaan na siya ng pagiging fashionista niya. Mana lang syempre sa kanyang malamodelong ina. Pero malakas na ang loob ni Bianca na sumabak sa iba't ibang gawain kahit na nag-iisang anak lang ito. At ang tingin ng publiko sa kanya ay spoiled kid siya. Bago kasi siya sumabak sa pagiging isang rallycross driver. Matatandaan na una siyang nakita sa ABS-CBN program na Junior Master Chef Pinoy Edition noong 2011. 9 years old lang si Bianca nang sumabak siya sa reality cooking show kung saan naman siya nagtapos sa 9th place. Pero dahil bata pa siya, minabuti niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nang makatapos siya ng grade 12, napanood ng maraming viewers ang mga uploaded videos niya at doon na siya nagsimulang gumawa ng pangalan sa larangan ng content creation. Hindi naman nagtagal ay na-discover siya at 2021 ay pumirma na siya ng kontrata bilang bagong talent ng Rise Artist Studio, ang talent or management ng Star Magic. Nang sumunod na taon naman ay nabigyan siya ng pagkakataon na makasama sa isa sa mga pinakamalaking serye ng ABS-CBN, ang Too Good to Be True. Ginampanan niya ang papel ni Pat, ang nakababatang kapatid ng karakter ni Catherine Bernardo. Noong 2023, napanood naman siya sa isang support role sa I1TFC digital series na Teen Clash. Ginampanan naman niya rito ang papel bilang si Yani Song, ang matalik na kaibigan ng pangunahing karakter. At bago naman matapos ang taong 2023, napasama siyang muli sa isang makasaysayang collaboration ng GMA at ABS-CBN sa seryeng Unbreak My Heart na pinagbibidahan ni Joshua Garcia, Gabby Garcia, Richard Yap at Jody Santamaria at gumanap bilang si Gwen Zhang, isang mayamang dalaga na umibig kay Jerry na ginampanan naman ni Will Ashley. Taong 2024 naman nang makasama siya sa reunion movie ng Josh Lia ni Joshua Garcia at Julia Barreto, ang Unhappy for You bilang si Tin. Ngayong taon naman mapapanood si Bianca kasama ni Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino sa Pinoy adaptation ng hit Korean drama with the same title, ang It's Okay to Not Be Okay. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comment section below.